kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika, aking adhika, makita kang sandalaya. Magandang hapon bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ngayon ay nasa Mahimpapawid at napapanood po tayo sa kakampinews.blogspot.com, www.ustream.tv, channel Kakampi Online, at ang amin pong telephone number ay contact number 553-8656-480-5812. Kami po ay sa Mahimpapawid tuwing Martes ng hapon, alas 2 ng alas 3. Kami po ngayon yung napapanood at nadidinig online stream sa buong mundo, at kami po ay nagpapasalamat sa tagapamahala dito kay Ma'am Fe Nicodemo sapagkat ang pagkakataon binigay niya sa amin hanggang sa ngayon ay hindi pa rin kami po ay nagwawagi na. Hindi pa rin nawawala ang tiwala sa amin ni Ma'am Fe Nicodemo. At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa amin at tumatawag, lalo-lalo ng mga taga Hong Kong. Ating mga OFW sa ngayon ay nasa transition din sapagkat kailangan din nila mga tulong. Kaya sa susunod na mga linggo, tayo makipag-ugnayan sa ating mga kababayan doon ng mga citizens crime out sa Hong Kong upang magkaroon tayo ng frontline news manggagaling sa kanila. Na sila na mismo ang magbibigay sa atin ng mga kaganapan doon sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan. Lalong-lalo na ngayon ay nagiging maugong na ang atin pong mga kasama, lalong-lalo na po sa dito po sa siyudad sa Mindanao, sa Sabah. Napaka Kaloy na problema ang ngayon ay nangyari na sa Mindanao, sa Sabah. Bago po tayo magpatuloy, papakilala ko sa iyo ang aming mga kasamaan. Katatapos lamang ni Kaloy na mag-broadcast sa kanyang pamilya online. Ayan, magandang hapon ho, Bishop, at sa ating mga tagapanood at nanonood sa kanilang bahay sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sana tangkilinin natin kay Bishop Alexon ang kanyang programa. Meron kayong marami mapupulutan. Okay, Bishop? Maraming salamat. Alam mo, si G, ang gwapo ni Kaloy ngayon, nakabalong Tagalog. Kaya lang dito ma-expose ito sa TV araw-araw, parang suot niya nakakagulat paminsan-minsan . Kasama rin po nito sa ating studio ngayong hapon ay isa sa ating mga magiging kasama, hopefully na maging permanente natin siya maging kaagapay sa ating programa, hindi lamang dito sa TV Kaloy kundi sa ating radio program din doon sa DWSS. Ang DWSS kasi kasama rin kami doon, kasama rin namin Ma'am Fe sa kanilang pag-broadcast doon, isang istasyon lang. At kasama, ipapaglala po sa inyo, amin pong kasama si Rose. Magandang hapon si Rose. Magandang hapon po, bayan kong Pilipinas. Ako po si Rosalinda, ang inyong anghel dito sa Kakampi Online. At saka sa Citizens Crime Watch Online. At tayo nagpapasalamat sapagkat hindi pa mabibitaw sa atin si Kaloy pagkatapos na, alam mo, magkasama kami ni Kaloy mga 17 taon na siguro. Dalaga na. Oo. Kasi kami nung nag-uumpisa pa lang doon sa port area, sa puno ng mangga kami nagsusulat . Pero hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. At kami nagpapasalamat din sapagkat nanonood sa atin ngayon si Miss Cynthia. Sabi ni Cynthia, hindi ko na alam kanyang pangalan.
batiin mo nga si Miss Amity Global Company. Binabati ko maligayang pakikinig at panunood kay Cynthia Haushan. Haushan. House. Siya po hindi Chinese, siya po Indian. Indian. Hindi. Ang ano lang daw niya Haushan ang kanyang apelido. Pero siya yung manager ng Amity Global Company. At sila ngayon nanonood sa mga JR, lalong-lalo. Sila po yung na pwede nyo pasyalan sa third floor ng Star Mall, Mandaluyong EDSA. At ang napakaganda po napakaganda po ng kanilang hanap buhay sapagkat ito ay tungkol ito sa mga loading at ang kanilang loading ang hindi lang pang local, pang international. Kasama rin po natin at ang naghahabol na kasama natin si Cheryl. Maganda po si Cheryl. Good afternoon po, Bishop Sonyo. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig ng Tinig ng Maralita. Tinig ng Maralita po sa Ustream. Opo. Alam mo, kahapon lamang napag-usapan natin doon sa Club Filipino, yung sa 27th anniversary ng EDSA. Siguro si Cheryl hindi pa pinapanganak noon, 27 years ago. Nandoon kami sa EDSA noon at inaabot kami ng madaling araw sa kababantay doon kung sino ang sasagasaan ng tangke. At kung sinong papuputokan ng mga sundalo. Awa ng Diyos, walang nagpaputok doon. At ang mga sundalo na nag-drive ng tangke ay hindi nasasagasaan yung mga madre, yung mga taong nagdadasal doon sa gitna. And ito na ngayon, buhay pa tayo after 27 years. Ngunit yung mga sinasabi nga dito sa dyaryo ngayong hapon ay tungkol ito sa mga corruption dito sa gobyerno. Kukunti na lang natitira pero dapat siguro, Kaloy, maalis yun, yung corruption. At mayroon tayong mga balita ngayon na ang COMELEC pala, Rose, ay may pinarusahan na namang 2 party list na pinadala na sila ng sulat pagkatapos hindi pa nila tinanggal yung kanilang tarpaulin na hindi naman inilalagay doon sa isang lugar na dapat lalagyan. Kapanawagan ito sa mga party list, doon sa mga kandidato, mga senador, mga kongresista na kapag sinabi ng COMELEC na doon ninyo ilagay ang inyong tarpaulin, doon ninyo ilagay sapagkat mahirap na magsapalaran kagaya nangyari ngayon. Maliban doon sa isang senador, mayroon pang 2 party list at 7 na pinadala ng sulat ng COMELEC. Kaya nga mahirap yung pasaway tayo ngayon. Ay napakahirap yung pasaway, lalong-lalo na sa mga kasama natin na mga politiko. Rose, ano yung kinaaniban mo ngayong organisasyon, yung Rotary Club? Opo. Yung Rotary Club Makati San Miguel, nagkaroon po kami ng malaking medical mission nung Sunday. Ang natulungan po namin ay 1,096 people dito sa sa may Sunshine Mall FTI. Yan yung aming huling activity. Ang presidente niyo sa Makati Rotary Club Rotary Makati Club. San Miguel ay ang presidente po namin ngayon ay si Lani Francisco. Pero ang aming charter president si Dr. Tony Pobre. Sa lahat ng pobre, yan ang mayaman siguro. Siya po ay tinatawag naming Dr. Poor Boy. Poor boy. Iimbitahan po natin siya dito para maibahagi niya sa atin yung mga iba pang mga activity ginagawa namin sa Rotary Club. Kailangan natin yung mga ganyang medical mission sapagkat doon sa amin sa probinsya, mamamatay ka na lang, hindi ka pa nakakita ng doktor Kawawa. O doon sa amin sa probinsya sa Aklan, pag pumunta ka sa bundok, sabi ng mga tao doon, mamamatay na lang ako, wala pa akong nakitang doktor at saka nurse. Kulang ba doktor no, Bishop? Ay, doon sa amin, isang doktor lang, pag nagkasakit, wala na Kasi alam ko, bago ka mag-doktor, kailangan mag-service ka sa mga urban center. Oo, pero sa dami naman ng probinsya at mga bayan-bayan na walang doktor, kulang talaga ang doktor natin. Kulang. Ang mga doktor natin, nag-aaral ng nursing ngayon Pero DSW, wala din doon, Bishop? Kulang pa rin DSW? Department of Social Welfare? Wala. Mayroon pero kulang pa rin Usually sa probinsya po, ako from Nueva Ecija, kulang talaga. Isa lang yung doctor doon, tapos merong isang nurse, tapos may yung mga sa barangay na mga social worker. Nueva Ecija.
Haen. Kain. Ako Oo, yung mga social work. San Jose. Nueva Ecija din San po. Jose, Oo, magkababayan tayo. Okay, ang Rotary Club Makati San Miguel po ay may 15 doktor at maraming nurses. Kaya pag tinawag nyo kami, Wow. Bishop, malaking bagay yan. happy May kami medical na yan. mag-serve pag medical mission. Parang may tunog politika yun ah. Ay, hindi po. Kasi, Yung happy kami, happy kayo. Gusto ko yung happy kayo. gusto ko happy ka. May gumagamit noon eh. Meral ko yun. Even, di ba sabi mo sa Makati, pwede ba free medical siya sa Manila? Tulungan sa mga depressed area? Iimbitahan niyo po kami, tapos papa-approve natin. Then Okay. pwede naman Bisa, siya. malaking I-schedule bagay yan. natin. Opo. Sa mga Nung nakaraang depressed buwan area. po, pumunta kami ng Bae, Laguna. Bay Laguna. Oo. Okay. Mas marami dito nga ngailangan. Dahil mas marami mga squatter area na nakakaawa eh. Opo. Kahapon nga may umiiyak Oo, kasi laki, oo. actually nag-o-opera din po kami. Sila Wow. pala yung mga doctors. Okay, Kasi ah. ako pa hindi ako doctors. Pero nag-o-opera po sila dun sa medical mission. Merong isang place naka-cover. Alam mo, Rose, even sinabi ng mga PhilHealth, is not sufficient pa. Kulang na kulang pa tayo sa mga medical doctor, nurse sa Pilipinas eh. Opo. Lalo na pa mga rin. depressed area. Nakakaawa eh. Opo. Yung Sunday, ang namin, yung mga taga PNR, yung PNR, dito sa may Tagig. Tagig. Yung mga squatters dito sa PNR, Tagig. Very good. Yun po. Sila Sana yung tuloy-tuloy na ang public service, Bishop, di ba? Dapat naman matuloy yung public service ni Rose sapat napakaganda niya. At saka mahirap magbuo ng doktor at mga nurses lalo sa medical Ng ganong mission, kadami. ng ganong kadami. Kaya maswerte tayo at nakasama natin. si Maraming tao gagambalin ba natin? Mga nurse, hindi basta-basta ang free medical eh. Ay si Sherry like hindi na kailangan ng doktor dito sapagkat may sariling doktor ito eh. Hindi ba? May sarin doktor. Mm. Sherry, may time ha, si Bishop na mag-ayos sa free medical. Alam mo kung minsan napakaganda nitong talakay natin at Hindi, sa next time, Bishop, schedule natin free medical. Malaking bagay yan. Hindi tayo, hindi sa politika. Non-politics tayo. Tutulong tayo sa mga depressed area. ay marami tayong matutulong nun. Total may connection na tayo dito kay Sa Rose. Tondo area, Moriones, mga poor. Sa Payatas lang, kailangan nilang doktor doon eh. Tondo area, napaka kawawa. Lalo mga breakwater, mga nadelpan, yun nasunugan. Ako, gondole sa mga tao na sunog, sa mga last week may nasunugan, nakakaiyak. Wala sila nakuha. Alam mo, nakuha nila, katawan nila. Lahat ng sunog. Oo, ang gobyerno natin tumutulong, pero 1 to 2 day, kawawa, nakakaawa talaga. Nakita ko, pinuntahan natin eh, nakakaawa talaga. Opo. Basta po ipaalam nyo lang po sa Rotary Club Makati San Miguel, tutulong po kami dyan. Malaking Actually bagay po, yan, nung Bishop. nakaraan yung nakalimutan ko na ako anong pangalan ng bagyo, pero pumunta rin po kami ng Kalumpit, Bulacan. Hindi, Si Ondoy. Kalumpit, Bulacan. Yung talagang mga burak pa siya, naka yung mga doktor, nakabota, gano'n. Yan ang Bishop, yan sinasabi na sincerity mga doktor. Di ba? Oo. Nakabota, puro. Wala siya nakihintay na may Ang kakapal pa kapalit. ng mga putik, Talagang kusang loob. nandun. Yung mga truck, andun. Kaya nga napakaganda mga ginagawa ninyong yun. Pero sana, kung may pagkakataon lang makapunta tayo yung medical mission nyo sa probinsya, yung talagang hirap na hindi pa nakakakita ng doktor, kung anong mukha ng doktor. Maawa ka sapagkat yung Pero mo, isang consultant ngayon, makano? 500. hindi lang, 1,000. Meron 800 pa eh. Consult ng doktor ngayon, nakakaawa talaga mga tao. Kaya hindi mo masisisi. Gustong-gusto nila may free medical eh. Wala namang pambayad yung mga yun kasi yung kanilang tanghalian at hapunan. Alam mo, Ross, last week, yung banda doon sa amin, Waluna, ang haba pila dahil sa generic, nakpapalibre ng free medical, nakakaawa. Siguro mga 500 tao. Umpisa alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kaya dyan mo makikita, napakahirap ang tao ngayon. Kaya nga na napakaganda ng mga, lalo-lalo pag mayroon kang mga medical mission na pinupuntahan at yung
Yung gawain ni ng Rotary Club sa Makati, San Miguel, napakaganda yun sapagkat Maganda. dito sa Quezon City may Rotary Club din na yun din ang kanilang gawain yung medical mission din. Tapos libre ang gamot. Hopefully dito sa grupo natin sa Citizens Crime Watch, pwede Unity. natin silang Yan, tama. CCW na, kailan tumulong na. CCW, Oo nga. mag-arrange tayo and then, magpa-medical mission tayo doon sa Kaya mas talagang- maganda linggo. Linggo po, Oo, linggo. mas maganda dahil Oo. walang trabaho. linggo. At saka kalimitan naman, medical mission linggo yun eh. Kasi yung mga grupo-grupo natin. Yung mga nurse, doctor, walang office. Oo. Yung alala mo. Sa Chinatown, meron din, kaya lang, kunti ang doktor. Siguro, every Tuesday and Thursday, meron din. Sa Chinese Charitable, meron din. Kaya lang, kunti ang doktor. Alam mo naman, di ba? Pero ang dami natulungan na. Last week, pumunta tayo sa free medical, ang dami tao sa eskwela. Kaya natulungan din natin ang ibang tao, yung mga free medical, mga squatter area. Nakakaawa mga bata. Ako, nabanggit niyo po yung bata. Ngayon, malapit na ang graduation. Yung mga Ay, oo, napag-usapan toga-toga. Ayan. Mahal. Malapit na ang graduation tungkol sa mga bata. Okay lang po ba kung pag-usapan natin ang tungkol sa eskwelahan? Okay. Pero dapat ganyan. Kung, di ba, Bishop, kung pwede na, simple lang. Huwag na magpapatay ng damit, magbibili ng bagong sapatos. Simple lang. Ang alam ko po, kasi ito Toga, nabasa pwede ko. naman humiram tayo ng toga eh. Tsaka damit eh. Hindi na kailangan tayo magpatahi. Di ba? Ano yung uniform? Yung uniform, na ginagamit peace time nila namin, Bishop. araw-araw. Eh, di walang Uniform lang, kita, wala na no? toga. Walang Wala na kita. kami toga. Wala na kami toga. Uniform ng eskwela, simple lang, sampagita, ganyan. Opo. High Anong school kasing nung February 21, ito po ang DepEd may inilabas ulit na College guidelines yan, kailangan tungkol toga sa graduation. talaga. Oo. Ngayon, ang nakasulat dito, ang team ngayong taon na to ay Building the Nation's Future Leaders through the K-12 Basic Education Program Yan. tungo sa paghuhubog ng mga makabagong leader ng bansa. Okay. And sinabi din doon na no collection of graduation fee. Taon-taon sinasabi din eh. Ewan natin kung tinutupad. Di ba? Nakita mo naman ha? Yan. Collection on yearbook. Yearbook. Optional po yun. So, pwedeng wala, pwedeng meron. At shall not be used as political forum. Tama. Meron ho tayo ng balita. Meron na estudyante nagsasabi humingi sa kanilang magulang 500 for graduation. Pero hindi natin pwede mention ha. Wag po. Oo. Pinapaalala lang po natin Oo nga, kasi... habang maga. Oo, Sa baga, once in your life naman graduating eh. Di ba? Opo, yan. Kasi naalala ko lang dahil nga sabi nyo yung mga bata. Oo nga eh. Totoo Dagdag yan. to, excited Kasi silang hindi gumraduate. nakakaawa eh. Kasi yung iba, they cannot afford to buy a new dress, new shoes, toga. Why don't you have a uniform na lang? Saka, nung ulit, toga na. Kasi mga elementary high school, kaya hindi na toga, di ba? Simple lang, akit lang sa ano eh. Yung Di ba? uniform nila. Ganyan din eh. Di ba? Yan. Saka Diploma, importante. Oh, may diploma. Kung wala ka diploma, di ba, Bishop? Yan ang certificate na talaga nagpatunay ng aral ka ng tapos. Pero ano payo mo, Ross, as of now? Payo ko sana kung pwede. Isipin nila mabuti kung anong karapat-dapat kurso, ha? Pero sa akin, mas maganda vocational eh. Maniwala ka Bakit? hindi. Bakit vocational? Alam mo, yung mga hindi white collar dyan, mas maganda. Isang mekaniko, pag nasira sa sakyan mo, makano bayad? 1.5. Labor. Electrician, makano din. Isang ganyan lang, 600. Samantala, mga white collar job, hindi mo Hindi Sa Pilipinas, kulang actually, tayo sa sa Pilipinas vocational. po dito, kulang lalo din na tayo. yung malalaking construction. Kasi meron iba nag-isip Ang anong dapat electrician, course na kukunin. ang For me, mas electrician- maganda vocational. Kasi kung na-vocational, at least short term ka, makakatulong ka pa sa magulang mo. mabilis. Tama ba? Hindi 6 naman months. porque white collar job, makakapasok ka agad trabaho. Di ba minsan kaya na backer pa?
Opo, agree ako dun. Kasi Kasi, iba kasi, alam mo bakit masyadong yung nahiya kasi vocational course. Hindi, ang importante, marangal ang hanap buhay mo. Bishop, tama? Kasi iba, sabi niya, mas gusto kong white collar job sa office, pa-aircon. Kaso maraming kang kalaban. May computer na ngayon. Sino kukuha sa'yo? Tama ba? mas masarap pa palang maging cosmetology. Tsaka, Ano yun? lalabas ngayon yung beautician. Ganyan yun. Pero Kaya sa, mas maganda sa vocational probinsya, yung para sa akin. vocational courses, talagang kailangan yun, lalong-lalo na pag naghanap ka ng trabaho. Dahil sa 6 months or 1 year after, may trabaho ka doon. Oo. So, hindi na kailangan degree. TESDA. Dapat po makita natin yung mga program ng Ang TESDA, TESDA. lalo na pag nakapasok ka sa TESDA, pagkatapos mo na pagkatapos ka, may sure ka kagad na trabaho. Di malaking tulong yun sa mga magulang na, bawa, di nila kaya magpaaral ng kolehiyo. Yun, yung mga batang yun, pwede na sila magtrabaho, working student at the same time. Di na sila aasa sa magulang nila para pang-tuition nila. O, di ba malaking bagay yun, mga vocational courses. Yun ang kagandahan at kabutihan ng ng mga vocational courses kasi matitrain yung mga bata na maging independent at their early stage of their lives. Sa isang semester ngayon, I think UST 36,000 mahit ko. Isang semester, Kaya sana sa ating mga kinaukulan, ang ating mga senador, mga politician, sana gumawa kayo na isang proposal na ang eskwela hindi pwede yearly, taas na taas. Kasi iba nawawalan pag-asa, di ba, Shirley? Hindi lang po 'yun kasi ito na yung magiging paraan para yung mga bata makahabol doon sa kasi di naman lahat ng tao din sa Pilipinas mga ma-impluwensya ang pamilyang pinanggalingan, di ba? Ito yung vocational courses, ito yung magiging daan nila patungo sa tagumpay kasi dito makakapag-aral sila makakapagtrabaho sila para makuha pa rin nila yung gusto nilang course para hindi na sila dumepende doon sa magulang nila na alam nila na hindi naman ganon kayaman na magpaaral sa kanila. At least yung sa sarili nila, kung ano man yung mga pangarap nila, matutupad pa rin kasi makakapag-work na sila at saka makakapag-aral at the same time. Lalo na sa mga Saudi area, mga Middle East, kailangan nila mga mekaniko, technician. Kaya, para sa akin, vocational. Bakit ikahiya mo vocational course? Marangal naman ang trabaho yan kaysa mga 4 years course. Saan ka nag-apply? Ang daming kalaban mo. Puro Tagalasal ang kalaban mo. Kung hindi ka Tagalasal, hindi ka kukunin. Sa totoo, alam mo kay Bishop, quality tinitignan Kung hindi ka quality, Ateneo Lasal, huwag ka na mag-apply. Sorry ka. Sa totoo lang, tayo prangkahan o UP, okay. 3 eskwela ang kinukuha na ngayon mga malalaking kumpanya. May Bishop, dagdag pa yan. aminin mo sa hindi. Talaga. Siguro hindi naman yun, depende sa pangangailangan sapagkat yung mga eskwelahan ng mga high-end na tawag doon ay mayroong pinaglalaanan talaga ng pinag-aaralan nila kung saan sila pupunta. Kaya ang pinakamaganda yung mga vocational courses nga lalong-lalo pagpapasado ka natin sa TESDA ay maganda pag ikaw na sa TESDA graduate. Ngayon nire-require na yung mga driver TESDA accredited ka na Pag hindi ka accredited ng TESDA, hindi ka na makakapag-drive. Ay maganda yun. Kailangan ko palang magpa-accredit. Opo, kasi sa TESDA kasi sila po yung parang pinakamataas na qualifying ground. Kahit sa abroad kahit pumunta ka sa Europe, tinitignan din po sa Europe kung galing ka sa Pilipinas, okay, we will see your TESDA something certificates or ganon. Ganon sila doon. Kaya maganda talaga pag nakapasok ka sa TESDA. Ngayon, hindi ka nabibigyan ng lisensya ng LTO. Yun nga po. Pati nga pag po hindi ka dito. TESDA graduate. Opo. Ay, napakaganda yung ginagawa ng taga-TESDA. Ay, kaya nga binibigyan sila ng pagkakaroon libre naman at least malaki yung mga chances na ngayon. They have more chances in life, di ba? Tsaka yung mga dyan sa Commonwealth Avenue nagpapatakbo ng napakabilis, karamihan doon sa kanila, hindi naman nakatapos ng TESDA, kala nila sila may-ari ng Commonwealth pag magpapatakbo, tapos pag hinuli ng MMDA, galit pa sa MMDA. Pero hindi nila nakikita yung araw-araw na disgrasya doon. Na napakahirap doon. Kaya nga kailangan natin doon yung Extended daw po yung sa Commonwealth, extended. yung speed. Yung speed limit na 60 miles per hour. Yun extended yun. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magkakaroon ng isang patalastas mula sa ating himpilan.
takang sandalaya. Maynila, oh Maynila, Bumabagyo! Nasisira ang bubong! Mag-home improvement loan na! Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na! Paano na ang pag-enroll ni Boy? Mag-educational loan! O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa Multipurpose Loan Program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang rin ba? Kung kayo ay kabilang sa organized group, kasali din kayo. Si Aling Guring na member ng sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano naman ang mga serbisyo nakapaloob sa PCB1? Sus, napakarami. Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, sagot ng PhilHealth dahil miyembro tayo. Naku, ba't di mo naman sinabi agad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumari para makasama. Para sa kumpletong detalye, tumawag sa 441-7442. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan Pag-ibig. May magandang balita ang Pag-ibig. Dinoble ng Pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang Pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Itaas ng sabay-sabay, narapin ng bagong buhay. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate at kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang masin ng pagbabago. Simulan na, sa PhilHealth ang lahat ay kasaya. Sa PhilHealth ang buhay ay titignan. Sa PhilHealth bawat isa ay kompetado. Sa PhilHealth angat ng mga Pilipino. Na tayo magpapahalaga sa kalusugan at kalikasan. Kasama ang PhilHealth, tunay na maaasahan. Sama natin si tatay, sama natin si nanay, sina ate, kuya, lolo at lola. Sama na ang buong pamilya. Simulan na, pagpatuloy pa ang magandang pagbabago.
sa pagpapatuloy po ng ating programa ngayon. Napakagandang naming ugnayan at talakayin ngayon sapagkat hindi lamang sa politika ang aming pinag-uusapan, kundi lalong-lalo na napakahalaga sapagkat pagdating ng March, graduation, kaliwat kanan, yung mga prom, alam mo, tapos yung mga pupunta ka sa probinsya, magkakaroon ka ng tinatawag nila doong babiyahe ka doon, requirement daw sa school, kagaya ng namatay na 7 estudyante ng Marinduque College field trip, ay napakasaklap yun sapagkat sa amin sa school dati nung ako'y nagiging kabahagi rin ako ng akademya sa De Ocampo Memorial College. Ayaw na ayaw talaga ng aming presidente ni Dr. Antonio De Ocampo na makang kami ng field trip sa labas sapagkat ang eskwelahan ay extension ng tahanan. Ano mang mangyari sa inyong anak sa loob ng eskwelahan, sagot ng mga administrator ng school. Bishop, hindi na pwede daw. Hindi sila magsasagot ng eskwela daw. Ay, hindi po pwede yun sapagkat nasa batas yun ng CHED, nasa batas ng... volunteer na lang ngayon, pwede na. Hindi pwede sa pilitan. Kung gusto, punta. Kung ayaw, pwede. Kaya nga, nasa eskwelahan... na, may bagong amended ng... Ang eskwelahan ay hindi pwedeng pwersahin ng estudyante. Kaya nga lang, pagdating sa eskwela naman, yung mga bata, kapag hindi mo pinayagan, lalong-lalo. Malungkot naman. Malungkot naman. Pero para sa akin, Bishop, kailangan meron din pananagutan ng eskwela. Mayroon. Lalo mga teacher. Dahil at least yung teacher, di ba, sumama, Ross, para ma-attention nila mga bata. Ito yun. Hindi, tama. May pananagutan talaga para sa akin. Yung para nangyari doon sa, nangyari doon sa Benguet, doon sa nag-field trip, hindi kasalanan ng teacher yon sapagkat pati sila ay nadamay. Yung aksidente na nangyari, yung driver at saka yung eskwelahan, at saka yung may-ari ng bus, yun ang papanagutin talaga doon sapagkat kung ikaw ay teacher, obligasyon mo na sama ng estudyante. Pero kasali sa insurance yan, alam ko di ba? Walang accident insurance Yung bus meron kasali insurance yan. Wala nga insurance yung bus kasi kolorum. Di lalong malaking kasalanan. Hindi nga registered sabi ng bawat sasakyan puro may insurance. Hindi, yung eskwelahan dapat may insurance yung bawat estudyante nila. Wala. Yung bus may kasalanan nga yung driver Kaya ang may mananagot, yung bus ng kumpanya, siya magbabayad full damage sa estudyante. Dahil hindi daw sakop sa eskwela ang... Yung Marinduque State College, ay hindi pa na-obliga yung mga estudyante na mag-insure sa insurance. Pero dapat, ang sasakyan ay dapat insured na may kaakibat na insurance. Pero ang nangyari, kolorum. Pero di ba, Ross, alam ko, pag ang sasakyan wala kang insurance, hindi ka pwede maglabay ng plate number requirement yan Kolorum nga Ano po yun? Third party liability. Yung ginagawa natin pag nagre-rehistro ng sasakyan. Kapag wala ka COC, hindi ka pwede maglabas ng Paano masasabi mo wala insurance? CTPL. CTPL. Yan. Yun yung requirement ng batas. Ang COC is comprehensive insurance, hindi po yun. Pero sa CTPL. Sa insurance, bago kang lalabas kang ng sasakyan, naka-insure na ka, imposible wala insurance. Siya magbabayad sa mga biktima. Meron yun. Meron yan. Kung nakarehistro. Sabi niya kolorum, wala nga. Kahit CTPL, wala. Kahit kolorum, babayad din siya Kasi insurance sakop niya. Wala maliban kung wala siya insurance payment. Kolorum nga kolorum. Wala na tayong magawa. Kaya nga, nagkakaroon ng problema ang eskwelahan, ang Marinduque State College, sapagkat yung nakuha nila Sino mananagot? Sila mananagot. Pagkatapos, yung driver naman, ay hindi rin naman nila nausisa. Dapat pala, ang requirement kapag kanyang field trip, dapat mayroon kang 2 driver. At hindi, ang layo ng pinuntahan mo from Marinduque to Baguio. Bakit napakalayo? Siksak yun. Yun ang mga questions. Tapos yung driver nila na kinuha, hindi nila kabisado. Hindi nila professional. Hindi nila kabisado yung daan. Ay, alam mo, aksidente kung minsan nangyari. Ilan oras yung Bishop? From Marinduque to Baguio. Matagal yun. Manila to Baguio 4 hours, more than 5 hours. 7. At least 2. Kasi minsan antungin sa replacement. Ganyan. Ay, lampas pa sila ng Baguio sa Toba pa sila pumunta. Yung nangyari sa Toba. Kaya nga, yung mga ngayon lessons learned na ito sa mga eskwelahan, halimbawa kagaya namin nasa may school kami,
na huwag niyong papayagan ang inyong estudyante na pumunta sa malalayong lugar. Ang nangyayari nga, tatakutin naman ng teacher. May minus points yung mga estudyante pag hindi sumama. Ang eskwelahan naman, gusto malayo sapagkat may kita. Yun ngayon ang pinag-usapan, kaya nagkaroon ng formal grupo yung CHED na mag-imbestiga sa Marinduque State College. Ngayon siguro yung sinasabi mo, Rose, doon sa ito'y malapit na naman ang graduation, siguro pwede nating papalahanan. Although sanay na sila sa ganito, na kapag dating ng March, April, ay gastosan talaga ng mga magulang yon. Kaya nga, bawal po, ako yung galing din sa eskwelahan, bawal po ang hindi magpakuha ng examen sa mga estudyante pag walang pambayad. Bishop, halimbawa, isang may nakilala ko. Pre-limiter, okay, pero sa final, nag-fit yung tatay niya, hindi pinakuha exam. Meron bang kaparusahan sa eskwela? Makiusap na lang sila sa mahal ng school, magkaroon sila ng promissory note na ang alam mo naman Tsaka school, diploma nakaipit, ayaw ibigay. Hindi mo talaga may bibigay yung certificate hindi, nga, pero, of grades. Pero obligasyon ba hindi pinakuha ng exam? Dapat pa-examinin mo muna. Tama yan, sabi ko, Rose. Meron iba eskwela, ganyan, napakahigpit. Ay, pati installment, ayaw. Hindi natin pwede pagbanggitin ang eskwela private. No payment, no permit, no exam. Kapag ganun ang ginawa ng eskwela, drop out na lang. Kasi sumbong sila sa CHED o sa DEX. Yung iba ayaw at sigurado. Kasi takot sila baka makit out estudyante nila. So sunod-sunod nila sa eskwela patakaran. Drop out na lang. O nga, hindi sila makakuha ng installment Kasi iba eskwela ngayon mga private, puro full payment. Hindi sila makareklamo sa debt. Kaya nga maraming nagda-drop out Pwede ba pero natin malaman? ganito, Dapat sa batas hindi pwede. Dapat susiin ng DEC. Kung anong eskwela hindi sumusunod. May monthly. Oo nga, wala, ayaw nga. Ayaw nila may naman. Maraming eskwelahan ganyan, lalo pag may exclusive schools. Pero kapag pinakiusapan mo naman, pumapayag naman sila. Kasi ang eskwela nabubuhay sa tuition fee. Ang mga teacher, at the end of the month, nabubuhay sa sweldo. Ngayon, ang mga eskwelahan ngayon, nahihirapan din Kasi ang requirements sa kanila, maraming requirements sa kanila ng CHED at sa DEX na dapat ma-accomplish nila. Kasi year-end, mayroon silang report na sinasubmit sa CHED kung ano. At saka yung consultation raw sa eskwelahan sa mga estudyante kapag ikaw ay naningil ngayon, ay kailangan yung consultation. Pag wala kang consultation, ay mahihirapan kang maningil si estudyante. Kaya nga yung mga estudyante sa mga schools ngayon, kung wala kayong pambayad, makiusap na lang muna, promissory note, sa lahat ng eskwela naman ginagawa Huwag naman yung tuwing katapusan ng buwan promissory note. Promissory ng Pero, promissory. Di ba, kung nakakabayad Rose, naman, sana pinagbibigyan ng mga may-ari na kaukulan sa eskwelahan. DEC, observation mga ilang private school, parang tila sobra-sobra na singil sa ating mga estudyante. Hindi mo napapansin. Mga laboratory fee, mga ano-ano. Wala kang magagawa doon kasi approve ng CHED Oo nga. Kaya lang, dapat observation. Kung karapat dapat ganyan tumaas. Kawawa naman talaga mga estudyante, lalo na galing ka probinsya, yung mga magulang, wala mapaaral, kawawa talaga. Teka muna, meron akong tanong po. Bakit nagpa-private school? Marami naman tayong public school na ang sabi ay libre. Class. Medyo class. Kasi kung public, wala kukuha sa'yo bilang empleyado. Kapag ikaw ay nag-aaral sa private school, mas class kunti. Si Kaloy, pag naghanap ka ng trabaho, mabilis. Tinitingnan transcript of record. Saan ka galing? Dahil galing po ako sa Barangay High School ng Putlod, Haen, Nueva Ecija. Yung napag-aralan natin noong unang panahon ay kaiba kaysa sa ngayon. Ngayon, iba talaga. Masyadong competition. Yung teacher noon, high school graduate lang, nakakapagturo na. Bata pa po ako. Si Rose, 24 years old pa lang ito Very young ako po, tinatanong niyo po ako, Kuya Kaloy. Graduate po ako sa Ama University po.
Saan yun? Project 8 po, Quezon City, AMA. AMA. Sikat yun. Opo. Mahusay yun sa IT. Puro IT. Saan ka nag-college? Doon nga po sa AMA. Doon din. Opo. Saan ka? Yung high school? Anong high school po? Catholic School, Colegio del Buen Consejo. Elementary and high school. Oh, social ka. May pambayad ang mother mo. Maswerte ka. Maswerte ka. Oo. Ako kasi public school ako ng elementary, public school ako ng high school, and then public school pa rin ako ng college. Hindi, Hindi po totoo yun. Hindi Kasi po nakikita totoo ko po yun. yung textbook nila, mas updated po talaga sa, yung kung ano yung ini-issue ng government, updated Yung po rin mga yung science teachers nila sa Binabasa po public. namin yung science nila, updated. Hindi, Hindi po, Ibang hindi po. public Depende sa bata, depende sa magulang, depende sa, yung mga teacher, lahat naman yan tinuturuan eh. Kaya lang, depende sa pagpapalaki ng magulang dun sa anak, depende kung masunurin yung mga bata. Ayan, depende kung yung mga bata gustong matuto at may pangarap. Hindi, tsaka ganito po yun, Kuya Kaloy. What I heard dun sa mga teachers, tsaka mga nagtututor, nagpa-private tutoring, pag sa public school daw, mas mahigpit ang regulation ng mga teachers doon kasi hinahanapan sila nung lahat ng mga licensing. I-compare mo sa private, mas ano pala doon, mas strict ang pag-hire ng teachers and Mas lahat strict. Mas Oo, strict. kasi may mga licenses na hinahanap or regulatory board na ini-screen muna nila sa public bago nila i-hire 'yon. Oo. Kaya kumaga, may nakapagturo rin sa akin na, alam mo ba, ang mga teachers sa public, hindi ko sino-sino ang mga nandyan. Ang mga teacher dyan, bigatin yung mga nandyan kasi strict ang guidelines and regulations ng pag-hire sa kanila, kaya hindi sila basta-basta. Hindi ka magiging teacher 1 pag wala kang master's degree. May teacher 1, 2, 3, 4. Hindi ka magiging principal 1 pag hindi ka nag-doctorate. Okay, ito pa. Graduate ka, nag-take ka ng exam. Kasi marami license ka karaniwan na. pag nasabi, saan ka graduate sa public, ayaw na. Ganyan utak niya. Yun ang mga estudyanteng ayaw mag-aral. Pupunta ka ngayon dun sa, halimbawa, Quezon City. Mag-a-apply ka doon. May ranking pa yan. Mag-ibigay ka ng exam. May ranking yan. By district, may ranking yan. Ranking ng mga ano. Pag ikaw, nag-apply ngayon, ang ranking mo ay 1,000, maghintay ka. Kasi uunahin silang malagay sa mga ibang eskwelahan hanggang umakyat yung pangalan mo sa number 1, saka ka palang madedeploy. Kaya magtataka ka, di ba, may marinig ka, superintendent, ayan, kasi yun na yung ranking doon sa mga Merong public taga schools. Quezon City, pero maa-assign siya sa dito sa Taguig, ganyan. Because doon may bakante. Eto pa, pipila ka, may mga anak na teacher, 2 buwan, dahil number 1 ka na, ikaw na muna mag-substitute doon. Sa tawid ilog. Di ba, Bishop, kailangan may civil service kung gusto ka mag-teacher? Importante yan, sa government ka trabaho, kailangan may civil service Teacher's licensure examination. May licensure. Ay, civil service? License po. Yung sa PRC. po ang teachers, PRC licensing, ang po sa kanila. Kung civil service, pwede kang teacher ka, graduate ka ng education, then meron kang civil service, pasado ka, pwede kang mag-apply sa government offices kung saan ka papayagan. Siguro itong si Kaloy. Pero ang pagtuturo, hindi pwede. Si Kaloy, graduate dito ng Chinese school, kaya hindi masyang, tayo graduate ako sa Aba ng Santos, school. Philippine Cultural High School. Sa college, Philippine School Business Administration, mahigpit doon. Business? Pero ngayon, hindi na mahigpit eh. Iba-iba sumasapak na. The moment may subject ka ng baksak, kick out ka na. Kaya maganda ganun yung eskwela, may strict. Ngayon nga pala ngayong March ay Month of Women. Month natin, Cheryl. Panahon ninyo ngayon. Oo. Kaya dapat minamahal kami. Kaya dapat minamahal kayo. Ay, saan tayo kakain mamaya, Kaloy? Alam mo yung mga tamang-tama ngayon yung pagpasok ng mga politiko natin, mga kababayan, sapagkat hopefully, magiging maayos at maganda ang kanilang papatakbo. Huwag lang sila mapasukan ng virus na ma-absorb sila ng politika. Lalong-lalo yung mga kababayan natin, mga kumakandidato ngayon, gaya ng isang kausap ko, sabi niya, ganito ang aking gagawin, ganyan ang aking gagawin. Nung mahalal, wala na. Babae yun.
Pero siguro ngayon, sapagkat Women's Month, ay marami tayong pararangalan. Unang-una, parangalan natin yung tatay, yung mga nanay natin. Yung mga lola natin, yung mga teacher natin. Alam mo, yung mga teacher natin nung nag-elementary ako, galit na galit sa akin yun. Ako pinakamaingay. Kaya pag hinawakan niya ako rito, tataas ako, pataas yun. Oo. Pero nung makagraduate ako ng elementary, napasalamat ako dun sa teacher namin. Anong parusa sa inyo? Pag Dito, hawakan ka. Di ba sa Palvic, may parusa din tayo? Wala. Sa panahon namin, magninil ka, nakaganyan, no? May libro. Kamay. May Oo. libro sa kamay. Mas maganda, pinapalo pa ng stick ba yun? Ay, disiplinado mga teacher. Alam mo, grade mo, baksak. Depende kung ilang palo ng palo. Kaya maganda din sa estudyante ganyan. Ngayon wala eh. Sabi na, violation human right eh. Kaya mga bata, ayaw magtuto, mag-aral mabuti. Naku, may mga teachers nga na narereklamo dahil pinalo ng ruler. Pinalo ng ruler yung isang bata. Tapos ibalik natin. Pag ikaw Ros naging teacher, anong gagawin mo sa estudyanteng pasaway? I-smile. Mag-i-smile ako sa kanya ng matagal na matagal. Or palit kami. Siya doon sa harapan, upo ako doon sa upuan. Siya na muna yung teacher. Nung nagtuturo ako sa college noon, nung nagtuturo sa college, Professor pala si Bishop professor sa college. Napakahirap. Kasi pag yung estudyante namin, pag binato mo ng chalk, ibabalik sa eraser. Kaya sabi ko, ayoko na magturo. Siya, mas marunong pa kaysa sa akin eh. Yun pala, nagre-research doon sa internet. Opo. Siyempre, high-tech siya eh. High-tech siya, Bishop eh. Ikaw nga naman, Lotte ka nga naman, Jurassic ka nga naman, Bishop. Sabi ng estudyante ko, lumang sabi ano ko, na yan eh. Hindi marunong estudyante ngayon. Saka hindi mo sila mahuli ngayon nag-cheating. Hindi na. Bago ka pumasok sa kwarto, nakasit na yung kanilang cellphone eh. Hindi, walang pinagbabawal eh. Yung iba naman, yung mga lalaki naman sa ng sigarilyo, sa kanang sigarilyo, nandoon yung A, B, C, D, E, F, G. Sagot yun, matching type, nandoon. Bakit paano sila nakaroon ng leakage ng exam? Abo. Paano sila nakaroon ng leakage? Siyempre may leakage yun. Kundi paano malaman niya? Diyan mahusay mga estudyante natin eh. Oo nga, di ba? Pag mga babae nasa legs. Yung panahon namin, wala. Wala yung kami leakage eh. Yung mga babae sa parda. Nilalagay sa hita. Sa hita. Pag binuk sa hita, ang dami nanonood. Pag nilapitan mo, tatakpan ulit. Hindi, madidimanda ka. Illegal search. Lasciviousness daw, baka sabihin mas mabigat yung acts of lasciviousness. Sabihin nangangipo po siya, acts of lasciviousness. Ito maganda eh, pag nilapitan mo yung estudyante. Undecent proposal. Nakita mo, Cherry, last year merong professor na galit, hinanggisan ng libro. Nasa internet. Yun, naasa sa baba. Inunahan niya yung professor, kaya nagalit. Nakita mo, Bishop? Yung mga estudyante ngayon na hindi mo na pwedeng biruin kagaya natin noon, pag tinignan tayo ng mga teacher natin, takot tayo, sit down. Pag sinabi yung sit down ka talaga. Pag hindi, aabutin ka ng kanyang pamalo. Ngayon, pag nilapitan ka ng teacher, may pamalo, tatanungin ka pa ng teacher, ma'am, masakit ho ba yan? Aba, kaya yung mga teacher ngayon talagang napakahirap maging teacher, lalo na sa elementary at sa high school. Consummation. Pero doon mo mahahangaan ating mga teacher, lalo na mga babae, na napakaganda ng kanilang... Kasi mas matitigas ng ulo nila eh. Hindi katulad nung bata, kahit paano ano mo pa yung mga bata. Madali lang sila eh. Hindi ngayon, yung mga elementary. Uupo ang kanila. Pag ayaw sa iyo, uupo sa sahig. Iiyakan ka. O sige, anong gagawin mo doon? Mga teachers naman po, Bishop, nag-aral naman po sila ng mga bigating. May psychology May psychology class psychology po sila. Meron silang pinag-aaralan ka sila. Kung ang estudyante mo 40, tapos magsabay-sabay yung 10 mag-iiyakan dahil sa ikaw yung napakasungit.
Paglabas mo, susumbong ka pa sa mami. Eh, yung mami naman ikakampi sa anak. Allah. Susumpong sa principal. Papatawag ka ng principal. Kinabukasan, walang nanghanap buhay. Kaya tiis talaga ang pagiging teacher, napakahirap ngayon sapagkat magtitiis ka. Sa college, hindi masyadong mahirap magturo. Lalo ngayon kasi IT. Pero sa elementary high school, pasensya na yung mga teacher talaga. At iyon ang hinahangaan natin, lalong-lalo na sa Women's Month. Hindi mo pinadala ng Rose, yung teacher mo ng thank you note. Yung mga teacher mong pinanggalingan sa Nueva Ecija. Okay. Pag December, nagkakaroon kami ng get-together, yung batch namin, nung high school. Lagi silang nag-a-attend. Pag Disyembre, marami kaming thank you, marami kaming pamasko. Yun. Ginagawa namin. Hindi nila nakakalimutan yun. No, minsan nang-attend kami ng aming 50th anniversary sa high school sa Aklan, sa Kalibo. Yung teacher namin iyak ng iyak eh. Kasi yun ang teacher na pinakamatapang sa amin noon. Lahat kami nakatikim sa kanya ng palo eh. Pero nung magkita-kita kami, iyak ng iyak sa tuwa. Sapagat, sabi niya, kung hindi ko kayo pinalo, nasaan kayo ngayon? Hindi kayo matututo. Kaya sulit yung pagpapalo niya. Tapos binili namin nag-contribution kami, bili namin ng kung anong pagkain, binigay namin sa kanya. Naku, lalong nag-iiyak. Nag-isa lang siyang buhay after 50 years. Kaya nga pag kayo nagtuturo kayong dalawa sa high school o sa elementary, huwag kayo masyadong magsisentimiento. Sasama lang ang loob ninyo. Pag uwi ninyo, may sakit kayo sa puso. Ang mahal pa naman ng gamot ngayon. We only have, nakikita sa TV. We only have 5 minutes more to go at tayo nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa atin. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng nanonood sa atin sa buong mundo. At sapagkat ngayon ay Women's Month, pinabati natin ang ating manager dito, ang may-ari ng studio, si Mama Fe Nicodemos, sapagkat siya lang kaisa-isang babae nakikilala ko na may-ari ng TV program natin dito. Kaya, Ma'am Feli Nicodemus. Pagdating sa tulungan. Kudos po, Women's Month. Talagang siya ang pinagkakautangan natin ng loob. Rose? Magpapaalam na po tayo. 5 minutes na lang. 5 minutes pa. Konting-konti na lang ang oras. Ako'y excited, kaya hindi ko napansin, 5 minutes na lang pala. Muli po, ako si Rosalinda, ang anghel dito sa Kakampi Online. Ako naman po si Cheryl Lofamia. Patuloy po kayo sumubaybay dito sa Ustream.tv para po sa mga karagdagang kaalaman at mga issues po ng bayan po natin. Salamat ho, Bishop. Sa ngalan kay Fe Nicodemos, maraming salamat siya nagtulong sa program niyo. Saka kay Alex Sonia, maganda mga program niya ginagawa. Sana tangkilin niyo natin. From 2 to 3 o'clock, maganda. Sa isang linggo, hindi ka na paupo ni Mercy Madiloso. Nakakalimutan mo siyang batiin. Oo, si Mercy, tumawag naman eh. Naka-exempted siya. Kaya Mercy, ayun, batiin mo. Take good care, ha? Sana next week, punta ka na dito, ha? Okay? Okay. May masyadong trabaho si Mercy Madiloso. This time, very busy daw siya. Araw ng halalan. Pag pumasok ka sa politika, hirap talaga. Oo, talaga. Buti na lang tayo. Di bali, pag may hirap, may ginawa eh. Uy, maganda kasi pag napasok ka sa mga ganitong ugnayan. Kina-congratulate natin si Atty. Villegas kahapon sa kanyang napakagandang pagbuo ng Little Singapore sa Ortega Center, sampo ng pamunuan ng AVA, yung Antonio Village Association. Napakaganda po. At doon sa mga hindi naniniwala na makakabuo ng yung Little Singapore, ang Pilipinas, nagkatotoo na. Sapagkat marami nang nag-attend kahapon, nandoon lahat yung mga department heads ng lahat ng mga establishments sa Singapore, doon sa Ortega Center. Ginawa natin ito doon sa Club Filipino at puno yung bulwagan. At nagpapasalamat si Atty. Villegas, nakita kami kaninang umaga doon sa mga nag-participate. At doon sa mga tumulong, lalong-lalo sa CCW,
Pasalamat din kay Attorney kay Attorney Bill Hica sa pagkat isa sa mga resource speaker natin na napakaganda ng ating ugnayan sa kanya sapagkat yung kanyang park marshal ay buong-buo na at magkakaroon tayo ng park marshal doon sa Ortigas Center. Ang tawag nila doon, Ortigas Park Marshal. Dito naman sa Luneta ay Rizal Park Marshal tayo. Kaya nga tayong papasalamat sa tulong lalong-lalo na ni Dr. Juliet Villegas na siyang namamahala dito po sa ating mga kabuuan na ginagawa kaganapan dito sa Luneta. Tayo po nagpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat. Kay Rose, kay Shirel, at kay Kaloy. Sa ngalan po ng ating programa ng Citizens Crime Watch, Tinig ng Maralita. Maraming salamat po. Magandang hapon and God bless. Thank you. Pag-ibig ko sa kanyang palad, nag-alay na ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda